Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa Kanya gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng paghihintay at paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon o ang Kwaresma. Napakabilis po ng panahon. Nakakatatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. At mapapansin po ninyo talagang ang panahon ay nakikisama din sa atin. Umiinit at umiinit na po talaga, no? Pero bago po natin isipin ang summer, ang outing, huwag po muna natin kalimutan ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo ngayong Kwaresma. Ito po ay nung naranasan natin nung Ash Wednesday. Nakakatatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. Pero alam po ninyo hanggang ngayon yung impact sa akin ng Ash Wednesday ay matindi pa rin. Nung Ash Wednesday nagsimula ang ating Kwaresma, ang 40 araw na paghihintay at paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano pong napansin po ninyo Ash Wednesday, mga kapatid? Doon po sa aming parokya sa San Felipe sa Mandaluyong, 4 lang po ang misa pag daily. 2 umaga, 2 gabi. Pero nung Ash Wednesday, para po matugunan naman ang pangangailangan ng mga kapatid natin. Dati po ay 6. Dinagdagan pa namin ng isa ni Father Mon para po sa mga kapatid natin. Talaga tuwang-tuwa naman kami. Punong-puno po ang simbahan. Napakarami pa rin pala talaga natin. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, masarap pong makita at maramdaman na buhay pa rin ang ating pananampalatayang Katoliko. Kaya nga po, sabi nung aking lay minister, sabi ko, wow, punong-puno tayo. Nakatayo ho talaga hanggang labas ng simbahan. Sabi nung lay minister, tuwang-tuwa ako sa kanyang komento. Sabi niya, at least, Father, once a year may homecoming. Homecoming. Para bang bumalik, no? Di ba pag sa eskwelahan po natin, no? Tayo ay nagkakaroon ng alumni homecoming sa mga eskwelahan. Nakikita-kita muli, nagkasama-sama muli. At ang panahon ng Kwaresma ay ang pagsasama-sama muli. Hindi lamang ng mga taong makasalanan, kundi ng mga taong nananampalataya pa rin. Akala natin pag sinabing Kwaresma ay panahon lamang ito ng pagbibilang ng kasalanan mo, pagtingin mo sa dumi ng ginawa mong kasamaan. Hindi po. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagtitiwala. Kaya nga, homecoming. Ang ganda po ng awit ni Hosea. Ay naku po, sikat na sikat ngayon niya sa mga parokya. Pag nagmimisa po tayo. Kasi ano po yung magandang linya sa awit ni Hosea? Come back to me. Bumalik ka sa akin. Come back to me. Iyan po ang tunay na diwa ng Kwaresma rin. Ang pagbabalik natin sa Panginoon. Pakinggan natin siya. Kaya nga ho, no, merong isang napakahalagang tinatawag na Hebrew word. Ito po ay bahagi ng dasal na araw, umaga at gabi ay dinadasal ng mga Hudyo. Ito po yung tinatawag nating Shema. Ang salitang Shema ay galing sa salitang Hebreo na ibig sabihin ay hear, makinig ka. Makinig. At yan po ang unang sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. No? Nang tinanong si Kristo ng mga eskriba, ano ang pinakamahalaga sa mga utos ng Diyos? Which is the first of all the commandments. At ano po ang unang sinabi ni Kristo? Ano yung unang salita na sinabi ni Kristo sa kanyang pagsagot sa mga eskriba? Ay yung Shema ng mga Hudyo, Hear, O Israel. Makinig ka, bayan ng Israel. At mga kapatid, ito po ang isang salita na dapat nating matutuhan at dapat nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma, ang makinig. At ano po ang una nating dapat na mapakinggan at una nating dapat na marinig? Shema. Hear. Listen. Makinig ka. Ito ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga eskribang nagtatanong at sa mga tao noon. Hear. Lent is also about listening. Ngayong Kwaresma, tinatawag tayo ng Diyos na makinig. Nang tinanong siya kung anong pinakamalagang utos, 2 ang sabi ni Kristo. Pero iisa lang po ang ibig sabihin nun. Pag-ibig. Ang batas ng pag-ibig pa rin ang pinakamahalaga.
ang utos ng pag-ibig pa rin ang pinakamahalaga. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, ito ay hindi may paghihiwalay. At ano ang nagdudugtong sa dalawang ito? Ang salitang pag-ibig. Ang tunay na umiibig ay taong marunong makinig. Yan ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama na iligtas tayo. Kaya nga po ngayong Kwaresma, na tayo po ay makikinig. Saan? Pakinggan po natin ang panawagan ng ating Panginoon, magbalik ka sa akin. Ito lagi pong sinasabi sa atin na isa lang ang hindi kayang gawin ng Diyos, ang hindi magpatawad. At please, pakinggan nating mabuti. God is calling you. Tinatawag ka niya. Come back to me. Kaya po, ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, sana po ay buksan muli natin. Hindi lamang ating tainga. Sabi po sa ating Ebanghelyo, ang unang step, ang unang hakbang sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay ang pakikinig. Sabi ni Kristo, ito ang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa. At ito ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Pero isa lamang ang ibig sabihin ng sagot na yan ni Kristo. Ang pinakamahalagang utos, ang pinakamahalagang batas ng Diyos, ang magmahal. At ano daw ang unang hakbang sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Ang pakikinig. Here. Kaya maraming nagtatalo Kaya marami pong nag-aaway. Kaya marami pong nagkakasakitan sapagkat wala nang gustong makinig. Wala nang gustong makinig. Tandaan po natin, ang taong umiibig ay ang taong marunong makinig. Iniibig ka ng Diyos. Pinakikinggan ka ng Diyos. Pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Imagine po mga kapatid, umabot ulit tayo sa isa na namang panahon ng Kwaresma. Sabi ko nga ho kanina, ang Kwaresma hindi lang naman po panahon ng pagbibilang ng mga kasalanan natin. Hindi lang ito pagtingin sa dumi ng ating mga nagawang kasalanan. Ang Kwaresma ay panahon din ng pagtitiwala natin at paniniwala na ang Diyos ay nakikinig pa rin, na ang Diyos ay umiibig pa rin. Kaya mga kapatid, ngayong ikatlong Biyernes sa ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, makinig tayo. Makinig tayo sa Diyos. Sinasabi ng Diyos, tama na yan. Itigil mo na yan. Bitawan mo yan. Iwan mo yan. Huwag kang matakot. As I always say and share to you, wala naman pong tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Pag tinawag ka niya ngayon, makinig ka. Magtiwala ka. Pag sinabi niyang bitawan mo yan, humanda ka rin dahil may bago siyang ibibigay. Pag sinabi niyang tigilan mo yan, humanda ka rin kasi may bago siyang ipagagawa. At ito ang lagi nating tatandaan, walang ibinigay ang Diyos na ikasasama natin. Walang pinagawa ang Diyos na ikasasama natin. Pangalawa, makinig tayo sa ating kapwa. Matuto tayo magpakumbaba. Humility is needed every time we listen. Ang taong nagpapakumbaba ay ang taong bukas ang tenga. Nakikinig pa rin. Makinig tayo sa ating kapwa. Baka naman po, nahihirapan na sila. Baka naman po, nasasaktan na sila. Minsan, mas malakas daw ang mensahe ng mga bagay na hindi sinasabi. Pakinggan natin ito. Ngayong Kwaresma, mga kapatid, isang bagay ang ipinapangako ni Kristo sa atin. Nakikinig siya. Let us all celebrate this homecoming. Jesus is waiting. Listen to Him. Amen. Is it all the story as He keeps on loving us for all time?
His radiance never ceases to shine. We could wake the nations, we could light up the world with the power of 100 voices, or the light of 1,000 stars. There wouldn't be a loveless day or a dark lonely night if we just see the world today through His loving eyes. Would you know what a cheerful child sees when he closes his eyes to dream? I know prays for someone's warm embrace, and Christ wishes it would be Him. If we could only imagine when a single child cries, and an angel stops singing, a star in heaven died, that it was a loving face, and I wish it were mine. We could only imagine what happened on that night, loathed, reviled, and rejected. On the saving cross He died, a gloomy end of the start of His glory. Loathed, reviled, and rejected, what we know is that all the story.